Kumuha tayo ng pananaw ng isang legal expert sa nangyari kahapon at mangyayari ngayong Day 18 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Makausap natin si Attorney Alan Panolong, ang National President ng Integrated Bar of the Philippines. Magandang araw po, Attorney Panolong. Magandang umaga po, Maan, at magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng ating programa. Una po sa lahat, ano po yung assessment niyo sa nangyari kahapon sa direct at cross-examination kay Special Disbursing Officer Gina Acosta? Kahapon po sa hanay po ng prosecution, no, maliwanag po na apat ang kanilang napatunayan. Unang-una, si Gina Acosta ay Special Disbursing Officer na ni VP Sara. At pangalawa, kanyang pong na-withdraw ang pera, no, mula sa bangko, at pagkatapos po niyang ma-withdraw ay ibinigay niya po ito kay Colonel Raymond Lachica. Tapos pagkatapos po itong si Colonel Lachica, pangatlo po ay siya po yung nag-implement ng pag-disburse, no, ng perang yon. At pangapat po is that lumalabas na yung mga nakatanggap ng perang na withdraw, no, na disburse, were actually persons using different names, no, or persons with unusual names, no. Ito po yung as we call it, aliases. On the other hand, on the part of the defense, they were able to also ask Ms. Gina Acosta na kung saan they were able to establish that there was no corresponding COA findings with respect to that activities, no. So yun yung pinaka-highlight nung kahapong hearing po doon sa impeachment trial. Natanong na rin to kay Acosta, Attorney Panolong, no, kung hindi ba siya natatakot doon sa laki ng pera at siya yung accountable officer. Liability ba? May liability ba si Acosta sa labas ng impeachment court sa pangyayaring ito? Well, nagugulat din po ako, Ms. Maan, no, because considering the huge amount of money being disbursed by her, so I presume, or we presume, that she is probably knowledgeable of the functions and responsibility appertinent to her office. So we assume that. But on the other hand, nakita po natin sa proceeding, no, na kung saan siya po yung Special Disbursement Officer. However, she entrusted the distribution of the said money, no, o yung pondo na yun, sa isang opisyal, no, ng opisyal na law enforcement, saan hindi naman po organic employee ng opisina ng, no, to where Ms. Gina Acosta was belong, because si Colonel Lachica nga is a security officer. So having said that, tingin ko ngayon pa nalaman siguro ng Commission on Audit yan, because as we all know, in the audit that the COA made before, na naipakita din po during the trial, it was a mere compliance audit. So meaning to say, they just merely examine all the documents being submitted before them for audit. So they did not go an extensive or intensive audit, kasi nga po compliance audit lang. Kumbaga, kung ano yung mga requirements for purposes of liquidating the fund, yun lang po yung tiningnan nila. So ngayon, lumalabas po, base doon sa testimony mismo ng Special Disbursement Officer na si Ms. Gina Acosta, hindi po siya talaga ang namigay o nag-disburse ng pera na kung saan doon sa mga intended recipients or payees nung mga taong yaon who are eligible to receive based on that consideration, na kung saan involved ba ito sa surveillance or information gathering pertaining to national security or public safety. Sabi niyo po ay compliance audit lang o paper audit. Di ba may mga bagong pangalan na naman. Sabi niyo unusual, no, or fictitious. Sabi naman ng iba, yung mga apelidong Pagong, Pusa, Belat, parang hindi na naubos to, no? Pero sa ilalim po ng confidential funds, uubra ba yung mga alias?
Yung pong joint circular ng COA, DBM, GCG, DILG, DND, hindi po maliwanag, no? Wala pong sinabi kung bawal nga ba or allowed po ba. But as a matter of, I think yung issue about the aliases is of no moment eh. Kung titingnan mo mismaan, doon pa lang unang-una, doon mo titingnan sa pagtanggap ng pera, no? Pag-withdraw, and from her, yung pag-transfer po niya ng pera to another person who is not actually part of the office. So doon mo palang makikita, meron ng problema. No? So kumbaga yung mga aliases na yun, parang pangalawang issue na naman po yun na kailangang maliwanagan po tayo. So having said that, kumbaga may problema na kagad. Nandun na kagad yung problema. So I think this gives another information to the Commission on Audit. Pwedeng ang Commission on Audit motu proprio or on its own or probably they can order another fraud audit for this, no, to verify whether the transactions were legitimate or allowed by law. Oo, nasabi na rin dati, Attorney Panolong, na dapat ay may master list. Kung may alias ka man, no, sa mga isinabmit mo for security reasons, ay dapat ay may master list o ledger na nakalagay yung mga tunay na pangalan at mga nabigyan na limitado lang o confidential nga. Ilan lang yung mga, for your eyes only, yung ilan lang yung makakita. Yes, meron pong sa isang pagdinig na nabanggit nga po na dapat may mga verifiable leads din po. Ibig sabihin ito, kung nais ng COA na gustong malaman kung talagang sino ba itong halimbawa yung binigay ng mga pangalan tulad ni Mary Grace Piatos, ay meron pong indicator or verifiable information na siya nga po yun. So yun na nga, tulad po ng sinasabi natin na may ledger na kung saan pwedeng nakalagay doon. Si Mary Grace Piatos ba ay siya ba si Petra, ganyan? So, ganun po yun. Kung gaano kalakas itong Day 17 sa narrative ng prosecution dito po sa Article 1 ng impeachment trial, Attorney? Tingin ko po bilang isang observer, maganda po ang takbo ng prosecution, no? Kasi unang-una nga pinapakita nga nila dito is if the disbursement of the confidential funds was properly made by the office, no? So far meron naman po silang mga na-establish na facts, no? Tulad po ng sinasabi natin na unang-una si Miss Gina Acosta is the Special Disbursement Officer. Pangalawa po is that she was able to withdraw the money, the confidential fund, and then it was given to Colonel Lachica, according to her, per instruction of the Vice President. And that Colonel Lachica was the one who implemented the disbursement of the confidential fund. So from there seemed to be an irregularities or hindi po siya in conformity with the procedure or the processes under the joint circular of COA, DBM, the ILG, GCG, and the DND with respect to the utilization or utilization use, no, or of the disbursement fund. So mukhang ang prosecution was able to get a very good performance on this during the trial. At malaking bagay ba to, Attorney Panolong, na isang empleyado ng OVP ang nagsalita at naipakita yung pattern sa handling ng confidential funds? Opo, unang-una yung pong the very best person na kung saan magpapatibay na kung nangyari nga yung alleged misuse, no, is yung the people involved in the disbursement. So sino po yung mga involved doon sa disbursement? So yung pong empleyado ng opisina under ni VP Sara. So kung halimbawa tulad nga nung nakikita nga na there seems to be a problem on that, so meron po problema.
Masasabi ba yung mga pahayag ni Acosta ay isang smoking gun o corroborative lang ng COA audit? Hey, these are factual informations from the officer himself, who in the first place was responsible for the disbursement of funds. Meaning to say, these are credible evidence. Kasi nanggaling mismo doon mismo sa tao na kung saan siya mismo yung supposedly mamimigay or mag-implement nung perang yun. So hindi lang and this is a direct evidence, no? Opo. Sa panig naman po ng depensa na ang nakikita natin ay yung pag-object sa mga technicalities, yung procedural objections nila, at wala pa silang naipipresenta, although hindi pa yata nila toka, no? Hindi pa nila oras, no? Para sagutin itong mga aliases, itong mga acknowledgement receipts, at iba pang mga pinupukol ng prosekusyon. Attorney Panolong. Yes, sa impeachment trial kasi kumbaga it's the burden the burden is on the part of the prosecution, kahit nga po sa regular ordinary course of trial tungkol sa mga criminal cases. The burden is always with the prosecutor. Kaya ang defense is ang ginagawa po ng defense is ino-objectahan po nila yung mga bagay-bagay na kung saan tingin nila ay hindi po nararapat. Ngayon, kung paano po nila patutunayan din or paano nila idedepensahin yung kanilang kliyente, which is in this case the Vice President, of course, kailangan nila mag-present ng overwhelming evidence to refute all the allegations, no? So, mag-shift ngayon sa part ng defense. Kung halimbawa tulad ng mga pangyayari ngayon, may mga na-establish na facts. Ngayon, ang burden na naman ngayon will again shift to the defense. Paano po nila ma-refute? Paano po nila masasabi na yung na-establish na ng prosecution ay hindi po kapanipaniwala or hindi po makatotohanan. So, tingin ko ang defense ngayon is they are just studying, no, the strategies of the prosecution, at naghihintay rin sila ng mga pagkakataon or nililista na nila kung ano yung mga bagay-bagay na when time comes na sila nang mag-present ng kanilang witnesses, yun po ang kanilang ipipresenta to refute all these allegations. So far, sir, na-establish na ba yung chain of command at yung accountability, lalo't lumabas kahapon na sa bibig ni Acosta na mismong si Vice President Sara Duterte nag-utos, no, na ibigay ang pera kay Colonel Lachica? Well, almost everyone is in unanimity in saying that there was a break in the chain of financial accountability. Kasi nga yung pera, which is, alam mo ma'am kung bakit po sa gobyerno may tinatawag po tayong mga bonded officers. Dahil po, yung po mga officers na yan, sila po yung mga disbursement officers. Ngayon, in the course of the disbursement of funds, o pamimigay po, no, doon sa mga karapat-dapat na makatanggap ng perang yon, nagkamali po sila o di kaya nawala o di kaya nanakaw. It is insured because yung bond po nila is coming from the Bureau of Treasury. Ngayon, in this case po, pag yung pera, yung obligasyon, yung responsibility, yung accountability, binigay mo sa isang tao na wala namang connection doon sa isang opisina, naku, napakalaking problema po yun. Dahil kung halimbawa lang po, no, hypothetical case, mapatunayan na yung mga taong yon is hindi naman pala talaga silang totoong tao or hindi naman pala talaga silang totoong nakatanggap. Ngayon, nawala yung pera. Hindi ho ba? Oo. So, paano nga yun maibabalik sa gobyerno? Hindi mo maibabalik dahil hindi banded si Colonel Lachica Only si SDO, Gina Acosta ang banded. So yun po yung essence kung bakit talagang yung banded officers, siya po ang nagre-release ng popoto. Kasi nga po, in the event na mayroong magka-problema, siya po ay insured. Eto, attorney, yung pag-amin ba ni Gina Acosta na ibinigay niya ang confidential funds kay Colonel Lachica, base na rin daw sa kautusan ni VP Sara, ay masasabi niyo bang pasok na to sa banga, so to speak, sa impeachable offense ng pangalawang Pangulo?
Well, malaking implikasyon po 'yon, no? Kasi nga po, ano nga 'to, na-establish na yung pong actions ni SDO Gina Acosta was not purely on her own. Ibig sabihin, hindi lang po siya yung gumagalaw, but she was actually under instruction by her superior, who in this case is the Vice President, si Sara Duterte. So meaning to say, lahat po ng actions ni lahat po ng actions ni Gina Acosta ay bound po ang Vice President noon kasi siya po ang may utos eh. So ibig sabihin, lahat po ng nangyaring transaction, presume that may acquiescence at may consent si Vice President. So, well, it will depend on the appreciation of the senator judges, no? Ultimately, but even a normal person would appreciate the legal implication of that action. Ang sinasabi, Attorney Panolong, ng kampo ng Vice Presidente ay wala pang hard proof, no? O presumption pa lang yung mga inilalabas ng prosekusyon. Kumbaga, walang actual pocketing, no? At walang, kumbaga, technical non-compliance pa lang yung sinasabi at yung presumptions. Pero wala pa yung hard proof ng actual pocketing noong pera na dapat daw ay maipakita. Tingin niyo po ba ay dapat ito? Well, alam niyo po, ang impeachment proceeding is sui generis, no? Hindi po talaga siya bound by the strict rules of court. Meaning to say, yung pong application ng rules of court is strictly hindi po ina-apply sa sui generis. Meaning to say, yung pong proof or degree of culpability, no? Na kung halimbawa sa criminal case, masyadong mataas, no? In the case of impeachment, hindi ho ganun kataas ang degree or proof na kinakailangan. Ang tanong nga lang po dyan is, granting po na, with the circumstances na nangyari po, nararapat po bang manatili sa posisyon ang Vice President? So yan lang po ang katanungan na sasagutin ng ating senator judges. Based on what they heard, based on what they saw, and based on what they participated during trial. So hindi na ho kinakailangan po dyan ng strictest application on the rules of evidence. Kasi nga, sui generis to eh. This is a trial of public accountability. Hindi ho ito pinapakita dito kung kumbaga merong reasonable degree of certainty para po ma-convict ang nililiti sa impeachment trial. So, yun po ang kaibahan nun. So, with the circumstances, tingin ko, the senator judges are intelligent enough to appreciate and evaluate if itong napatunayan during the trial are sufficient to convict or to acquit the Vice President. Attorney Panolong, maiba tayo. Nag-extend si Senator Loren Legarda ng medical leave niya. Kung lumutang siya sa araw po ng botohan o ilang buwan o isang buwan na lang bago yung botohan sa impeachment court, okay lang po ba ito? Wala po bang bawal? Kasi 'di ba, pwede kang hindi umattend sa Senate impeachment court. Kumbaga wala silang rule na bawal ang hindi umattend o umabsent. Gaya po ng nasabi ko, ang Senado ay bound by its own rules. Kung wala po sa rules nila na ipinagbabawal na kung hindi ka nakapag-participate doon sa trial na yun, hindi ka pwedeng bumoto, wala po tayong magagawa doon, no? At tandaan po natin na yun nga, gaya ng nasabi ko, the Senate sitting as an impeachment court is actually a sui generis, no? Kaya lang po, yun na nga po lang paano ka po makapagbigay ng magandang desisyon kung hindi mo naman po nakita, kung hindi ka po nakapag-participate during the discussion or during the hearing, or hindi mo man lang nakita na-evaluate no yung behavior, yung character ng mga nagte-testify doon sa Senado. Kasi critical po yung behavior ng witness during the
interrogation or during the direct and cross-examination. Dahil makikita mo po kung paano po yung behavior niya. Maaaring doon sa kanyang body language, mga masasabi mong nagsisinungaling o di kaya nagsasabi ng katotohanan. So konsensya na ho yun ng isang senador na hindi po nag-participate doon sa proceeding tapos biglang susulpot at boboto siya na hindi naman niya sigurado kung ano ang kanyang panig. Para sa kaalaman ng ating mga kababayan, Attorney Panolong, pwede bang makaboto yung mga nakakulong ngayon? Tulad nila Senador Rodante Marcoleta at Senador Jinggoy Estrada. At kung pwedeng mag-online din naman si Senador Bato de la Rosa, wala po bang pagpigil doon gayong hindi pa pinal, no, ang desisyon sa kanilang kaso? Kung sila po ay makakarating during the day na kung saan magkakaroon ng botohan, tingin ko pwede. Pero habang nasa kustodiya po sila ng gobyerno na kung saan sila ay nahaharap sa mga kaso no na nahihain sa kanila, sa tingin ko po hindi po sila pwedeng bumoto. Hindi nga po sila nakaka-participate doon sa deliberation, more so kung boboto pa sila. Nako, isa pa rin usaping seryoso, no? O baka pagtalunan talaga, pagdebatihan, itong pagbaba ng voting threshold. Kasi po ay sinasabi ng konstitusyon ay 16 o 2/3 ng Senate Impeachment Court ang kailangan, no, para pagbotohan ng impeachment laban sa Vice Presidente. Tingin niyo, pabor ba kayo na ibaba ang voting threshold? Tingin ko po para po makamit ang hustisya, no? Kasi ang hustisya po ay hindi lang po yan puro doon sa akusado, kundi doon din po yun sa nang-aakusa, no? So tingin ko ang Constitution is hindi naman niya po nais gawing hadlang na mapapanagot yung accountable officer, lalo na yung impeachable officer, dahil lamang sa isang hindi pagkakaisa doon sa interpretasyon sa bilang ng boto ng para kailangan po para sa conviction. So tingin ko po ang Constitution is dynamic po eh. So pwede po siyang bumaba ang threshold. Otherwise po, there is no way to hold accountable yung ating impeachable officer. So this applies to all, not only to the current impeachment case. So, kailangan pa pong isang guni o sumaklolo sa Supreme Court para sa desisyong ito o ang Senate Impeachment Court na lang ang magbabago ng ruling at kailan pa, no? Kasi minsan, di ba, matagal ang mga desisyon. Kailangan ba ngayon pa lang ay sumangguni na, Attorney? Ito po ay crucial, no? Alam niyo po, ang Supreme Court po ay kanyang ino-honor yung separation of powers, no? Doctrine of separation of powers, meaning to say, yung three branches of government enjoy independence among each other. However, kung meron pong question of constitutionality doon sa mga actions nila, pwede pong ang Supreme Court ay makialam dyan. Ngayon, tungkol naman po doon sa internal rules ng Senado, sila po, pwede po nilang baguhin yan eh. Kasi sila naman din ang kung saan ang gumagamit ng rules na yan at sila rin naman ang magde-decide kung ano ang gagamitin nila. Ngayon, kung tingin po nila ang required talaga na threshold is 2/3, no, of all the members. So yun po ang masusunod. Kung tingin po nila kailangan ibaba yung 2/3, no, hindi yung sa all members but those members who are actually participating in the trial. So pwedeng mangyari yun dahil unang-una sila din po yung involved. Sila rin po yung maghuhusga doon sa impeachable officer. Ngayon, kung ano po yung action nila, yung aggrieved party po, halimbawa, kung binaba po nila yung threshold ng botohan, no, with the current membership ng Senate, no, so yung aggrieved party can actually bring that issue to the Supreme Court to settle whether whether it is constitutional or hindi po. So yun po ang pangyayari. All right. So lahat po na yung proceedings po, no, ng impeachment court, no, na sa Senate as a rule is binding po yan sa lahat. Ngunit kung meron pong nakikitang paglabag sa Constitution
pwede pong idulog po yan sa Korte Suprema. Alright, maraming salamat Attorney Alan Panolong. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong umaga. Maraming salamat, Maan. At mabuhay po tayong lahat. Naway tayong mga Pilipino ay manatiling positibo sa ating buhay. Mabuhay po tayong lahat. Thank you, Attorney Panolong. Kaserbisyo manatiling nakatutok sa inyong PRTV at sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook page para sa latest kaugnay sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Tumutok din sa aming social media accounts sa YouTube, Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Manila. Tunghayan po natin ang pagpapatuloy ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ako po si Maan Macapagal. Magandang umaga po.